3, 2, 1. Welcome po muli sa ating YouTube channel, ating pagtuturo ng pagtatahi. At ito ngayon ang ating gagawin ay kung paano tayo maggawa ng bulsa na front panel ng security guard na walang alon dito. Ito sa kanan ito. Ang gagawin natin ngayon, yung ating ituturo ngayon ay yung sa kaliwa. Ito pala sa kaliwa. Yung ating gagawin ngayon ay sa kanan. At ito ang dito natin ituturo kasi kadalasan sa may bandang kanan kapag ginagawa yan ay umaalon-alon. Yung dito umaalon-alon dito. Ito umaalon-alon. Ito wala tong alon sa kaliwa ito eh. Pero yung sa kanan madalas umaalon-alon yan dahil mali ang pagsisimula ng pagsubo ng makina para tahiin yung lips niya. Ngayon, tuturo ko sa iyo ang tamang way ng pagsubo ng makina para maikaiwas tayo sa pagkakulubot. Yung dito sa may bandang labi na to. Para maiwasan natin yung kulubot, alamin natin kung saan natin umpisahan ang pagsubo para makaiwas tayo sa ganitong pagkukulubot-kulubot. Walang kulubot to, flat na flat ito. Gawa ng sa taas tayo nagsisimula. So ngayon, natin na naman tingnan kung saan tayo magsisimula. Umpisa tayo agad. So, ganito, ito yung ating bulsa. So, may bandang kanan na parte. Ito yung ating gagawin. Una, tayo natin. Mula dito sa may, sa may pinagguhitan na yan, diyan tayo magsisimula. Yan, hanggang dito sa taas. Yan. Tapos, lagyan natin ng ganito yung barrier niya. Ito. I-plaster natin ang paganyan. Tapos, balik rin natin paganyan. Dana naman tayo sa kabila mag-umpisa. Ipatong lang natin dito sa unang tahi. Patong natin sa unang tahi. Yan. Ito para ito sa mga beginner talaga, yung mag-aaral pa lang ng pananahi. Maraming nakakaalam nito yung mga mananahin na talaga. Pero sa mga baguhang pang mananahin, marami pa hindi nakakaalam nito sa ganito para. So, yung ating pinag-umpisaan natin ng guhitan. Dito rin tayo magtatapos. Yan, dahil sa may guhit na yan. Yan, diyan tayo magtatapos. Diyan tayo magkiti-kiti. So, i-trim natin yung labis. Tapos pati dito sa gilid, magtira tayo ng mga 1/2. Yan, tapos i-trim din natin dito sa taas. Tapos pikitihan natin dito sa may ating pinaghintuan. Ito, yung may guhit na yan. Yan natin ipikitihan. Yan. Yan. Ang putulan natin dito, magbuhat din sa may pikiti, magtitira tayo ng kahit mga 1.5. Yung mga ganyan. Yan. Naputulan natin. Yan ay tsura. Yan. Tapos, putol na. Patahiin na natin kapag ganyan. Hilahin natin plaster na natin. Itong ating barrel, hilahin natin papunta dito. Pagkatapos umpisa natin, hila sa ilalim, hila dito sa taas para pareha sila nakalapat ng mahigit. Yan. Yan. 160 na ating pagtahi. 116. Pinigiliran natin yung ating barrel. Atrasan natin ng kaunti. Pagdating dito, diretso natin sa baba. Pagkatapos, yan, nakalupi na tayo para iliko na lang natin ng paganyan. Pagliko natin, dito tahiyan natin. Yan. Tapos dito, akyat na naman tayo pagtahi. Yan. Lupi lang natin. Yan, ilupi lang natin. Kung mga nagpa-practice ako, linulupi ko muna yan.
Pero sa ngayon, medyo nasanay na. May lupi na lang pagpasada paakyat. So yan, trim natin. Tapos natapos na natin gano'n na lang natin. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo na para makaiwas tayo sa pagkukulubot-kulubot, laging tandaan na huwag dito magsimula sa baba pataakyat. Huwag simulaan diyan. Kailangan ang ating pagsisimulaan ay sa tama para tumulad dito sa kabila na wala siyang kulubot, wala siyang alon-alon dito. So ganito din ang ating gagawin para makaiwas tayo sa kulubot o alon-alon dito sa may parting ito, sa lips niya. Yung gagawin natin. Dito tayo magsisimula. Yan. Galing tayo sa taas, pababa. So magbibigay lang tayo ng allowance. Ako linalagyan ko ng magnet guide para naka-maintain ako sa kanyang lapad. Yan ang lagi kong tinuturo. Kung meron tayong magnet guide, gamitin natin para ma-maintain natin yung lapad. Tapos, kailangan magandang lapat ha. Yan. Hagod. Ganyan, hawi. Ganyan. Tapos, atras. Simula, pababa tayo. Yan. Kunin na natin kasi bumabangga na. Yan. Oh, yan sinasabi ko, yan oh. Walang alon. Alam mo kung bakit? Pag dito kasi tayo magsisimula sa taas, wala siyang itutulak. Wala siyang itutulak papunta dito sa baba. Parang kasing bias ito eh. Parang nabayas ang tila pagka dito sa may bandang kanan. Kaya madalas, pag dito mo simulaan, itutulak niya dito pag-akyat, itutulak ng pressure foot. Kaya nagkaroon dito ng alon-alon dito. Maraming mga nag-aalon-alon dyan. Marami kang makikitang mga pantalon na mga umaalon-alon dyan. Ayan, palatandaan yan na dito sa baba nagsimula ang kanilang pagpapasada. Pero kung dito tayo sa taas magsisimula pababa, tiyak na wala ka rin makikita katulad ng ganyan. Malinis. Walang alon-alon. Yan ang laging tandaan na kapag nagawa ng bulsa, lips ng bulsa, pag nagpasada na, laging sa taas magsisimula. Pati sa kabila, sa taas din, para sigurado na ganito malinis, walang alon-alon. Yan po. So, tapusin natin ito. Atin natin i-close ang pocket bag niya. Close bag na tayo. So, ano lang tayo ng isang pressure foot ang lapad. Guide naman natin para sigurado. Baliktarin natin. Tapos sundutin sa gunting. Tapos pasadahanin natin ang palisang pressure foot yung lapad para matibay. Malapad yung kagat. Yung allowance malapad. 1/4 kumbaga. Pwede namang 116 yan, pero ako mahilig ako mag-1/4. Ginaguide ko na lang kagad. Kasi sa unang panahon, hindi lang 1/4 yan, mga 3/8 yan. Kadalasan yung mga 3/8 ang lapad yan. Na matibay yung mga bulsa ng unang panahon. Ito, ayan o, tapos na. So, ang ating gagawin, ganyan. Tapos, atin itong i-plaster ng maigi. Plastada natin. Tapos atin itong nuts.
Siguraduhin natin na nakasama ito sa ilalim, ha. Yan, i-align talaga natin dito sa may body, sa panel, at saka yung sa bulsa. Align natin. Bago tayo magpasada para siguradong pantay na pantay. Yan. Hanggang dito lang tayo sa may pinipikitihan natin kasi mamaya pag nagpikiti tayo, pag nagpasada tayo dito, ito yung ating nakikita tayo dito. Itong tahi na to na nakikita natin, dito tayo dadaan din. Dito natin gigiliran para yung ating tahi eksakto sa allowance na 1/2 inch. Yan. Dito, kumukuha ako ng sukat diyan na lapad na 2 inches kasi 2 inches yung aking opening ng pocket. Kukuha ako. Kuha ako ng 2 inches. Yan o. Sukat ako diyan, 2 inches hanggang dito. Yan ko umpisa nitong hidikit. Ganyan ko, yan. Yan siya. Okay, saka po tayo dito ng align sa pocket. Hanggang dito. Hindi ko sinaga dito na dito tahiin kasi lalagyan pa natin ng banting kung tawagin. Ano ba sa mga lagyan natin ng ganito para katulad nitong kabila, oh. Ayan, nilalagyan natin ng ganito para makaiwas mamaya pagka sinuot na tatapos ng pantalon, hindi siya maghihila-hila, oh. Hindi magnganga ang ating pocket, ang ating bulsa. Hindi siya makanganga. Dahil kung wala yan, bitawan ko nga, ha. Ayan, pag sinuot yan, lalo na masikip, nganga yan. Pero kung meron ito siya, yan, hindi siya magnganga, naka-steady. Kasi ang panel, hindi mahihila dahil may nakapigil dito. Pagpasada ng zipper mamaya, kasama yan siya. Kaya pigil na pigil siya. Kaya manatili, pag sinuot yan, nakaganyan siya parati. So yun ang purpose kung bakit lalagyan natin siya ng banting kung tawagin. Stopper to eh. Yan, ganyan. Ito. Hindi pa ganyan, paganyan, yan. At tayo, nakatago yan sa ilalim. Pantay lang natin ito, ang lapan nito nasa mga 3.5. So, ganyan lang. Pantay lang sa ating bulsa. Yan. Pantay lang, tahiin. Ulim. Yan o. So, ganon. Yan. Katapos naman ganyan, pasadahan din natin ng 1/16 yan. Yan, tapos na papasa ng 1/16, saka natin ituloy at tayo dito na ay tinigilan natin. Yan. Ito na natin paikot hanggang dito sana para sarado siya, nakapigil na siya. Yan. Dahil nakapigil dito, hindi na rin siya magnganga. Hindi siya nagngangaw. Yan o. Ay nakapigil eh. Pero kung wala ito, walang pigil ito dito, siguradong nganga yan. O, tinan mo, hinila ko dito. Nganga yan. Dahil may nakapigil dito, hindi siya nagnanga. Yan, ganyan. Hindi siya bukas. Ayun yung pinakalayunin sa ating pagtuturo ngayon na una-una para makaiwas ito sa pagkukulubot. Dito sa taas magsisimula at pagkatapos para hindi magnganga, lagyan na natin ng banting o stopper ito eh. Para ising-ising ito para hindi siya magnganga siya dyan. Yan yan, tapos na yung ating ginagawa. Sanay matutunan din ninyo yung ganitong pamamaraan. Huwag niyong kalimutan at sa tuwing kayo gumagawa ng mga pantalon, maliban lang kung mga pleats, yung double pleats dito, huwag niyong lagyan nun kasi hindi magnganga din ng ano pag hindi magnganga yung pleats. Pero meron din naman linalagyan ng pleats, yung pleats linalagyan siya ng yung diretso siya dito, pero may ising yung tawagin, kumbaga may paublong-ublong o paumbok-umbok na para siya
Magnganga din ng kaunti yung kanyang ano, hindi naman siya talagang naka-flat na flat. Kasi pag may plates flat na flat siya, pagka may nga ganito, wala siyang, hindi siya nagnganga ng kaunti. So, pwedeng wala, pero meron. Parehas naman, ano, depende lang yun sa ano ninyo. Kung gusto ninyo lagyan, pwede rin hindi lagyan. So, pero mas maganda pag mga plates, ako hindi ako naglalagay niyan para naglalaro yung plates. So, tapos na tayo at maraming salamat sa inyong panonood sa ating pagtuturo na kung paano magawa ng bulsa ng front pocket na walang kulubot o lubo-lubo o alon-alon dito sa may parte ng lips. Maraming salamat.